Tingnan nyo kung gaano kainit ang issue nun ha. Yung BPI issue. Ito yung 1 week before. 1 week or 2 weeks before. I'm not sure ha. To be precise kung kailan yon. Basta ito, panoorin nyo. Diba? Enjoy na enjoy si Trillanes niya, no? Feeling niya, talagang sikat na sikat siya. Feeling niya mapapabagsak niya si Duterte ngayon, eh. Tunurin natin. We have requested, we even have demanded from this bank to reveal the contents of the bank records of Mayor Duterte. And they're asking for time to study our request because yung request ko daw medyo kakaiba sa ordinary request. Kasi ang ordinary request, ilabas mo lang yung balanse ko. Ang hinihingi ko certification, mag-issue ka ng certification based on your bank record na walang 211 million whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name. Sa madaling salita, pumunta, yan yung sinasabi nila ayaw daw ilabas si Duterte. Hindi, pumunta yung abogado para humihingi sila sa BPI. Meron bang pera si Duterte na ganito? Kasi yun ang pinresintan ni Trillanes, naalala nyo? Meron bang pera si Pangulong Duterte ng ganito? Pagkakasama? O single? O iba't ibang panahon? Inulog yung 2 million. At kaya magkano ba yun? Basta yun. Ano sagot ng BPI? Sinabi nila, meron ba? Wala. Wala, sir. Mag-issue ka ng certification. Sir. So yun yung hinihingi. Wala. Mag-issue ng certification. Hinihingi ngayon ni Panelo. Pag-aralan muna namin. Anong gusto niyong gawin ko? So, binigyan sabi ng BPI kasi parang bago sa kanila yon, di ba? So, umingi sila ng ilang weeks o 7 days. Gusto kami ng ilang araw. Edi sige ka ko. Ilang bang araw gusto niyo? 7 days. Sige. Wala akong problema. So, ang problema nun, kung maaalala nyo, ang problema nun, election na. Ako lang sa inyo kung yung ugali ni Trillanes. Pangalawa, ito. Ito naman, naalala nyo to? Bahagi po ng gawain ng aming team ay ang pag-scan ng mga Ito yung unang testimony ni Bicoy. Binabasa. codes na nakaukit sa tato ng mga senior members o principal ng sindikato. At ito rin ay before 2019. This was 2018. Ito yung before mag-election for Senate. Dito yung part na si Bongo ay binabanatan. At saka yung anak niya na si Pulong, di ba yung may tato-tato. Kasi ngakala nila noon, si Pulong tatakbong senador. So binabanatan na ngayon ni Trillanes. Tulad ni na Paulo Duterte at Christopher Lawrence Bong Tesorgo. Pinapadala ito sa financial controller ng sindikato na nakabase sa Hong Kong, China upang ma-validate ang mga transaksyon. Ilang beses din ako mismo ang nag-i-scan ng code na ito sa tato ni Bongo, kaya tinitiyak ko po sa inyo na may dragon tato siya, pati na rin si Paulo Duterte. Ang dahilan ng pagbaliktad. Yun yung una niyang testimony. Okay? Binabasa niya. Na before ito election tingnan nyo ang nangyari. Tingnan nyo lang. Ni Bicoy na konsensya na raw siya sa ginawa niya noon. Lumapit na ako sa pamilya ko. Lumapit na ako sa 2 taong malapit sa buhay ko na nasa otoridad. Ito, wala na siyang binabasa. Kinikwento niya na kung ano yung totoong nangyari. Isipin nyo, wala na siyang binabasa ngayon. Nasa Philippine National Police. Marahil magsinungaling man ako sa iba, pero sa sarili kong kamag-anak na nasa otoridad, na doon nakataya ang pangalan nila at nakataya yung pangalan nila para ipaglaban din ako sa mga nasa otoridad, imposible na po siguro yun. Ang lahat ng nangyari sa ang totoong narcolis, video episode 1 to video episode 5, yung nirecord ko nung nasa isang kumbento ako, lahat yun pawang scripted. That was before 2019 election. Nakikita nyo na yung pattern ni Trillanes. Yung sa mga hindi ko nakakilala kay Trillanes, ganyan ho siya. Bago mag-eleksyon, lagi siya may paputok. Guilty ang hatol ng Makati Regional Trial Court Branch 148 laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa kasong libelo na isinampa laban sa kanya ni dating Makati Mayor Junjun Binay. Sa madaling salita po, ayan na naman. Eto, talagang legally, talagang inatulan na siya ng husgado. Guilty. Anong guilty? Legaling chismoso, sabi nga ni Mocha. Talagang grabe ang pagkachismoso nito ni Trillanes to the point na guilty na siya sa korte. Hindi na ho ito kwento-kwento Baka akala nyo kwento-kwento pa ho ito. Balita ho ito. So
isipin nyo, bago mag-eleksyon, binanatan niya si Pangulong Duterte, pero bago pa pala yan, meron pa palang banat kila Binay pa. Anong nangyari doon? Anong nangyari? Kay Binay, pinatulan siya. Sinampahan sila lang ng libel. Si Pangulong Duterte hindi pumapatol. Si Senator Bongo tsaka si Paulo Duterte hindi rin pumapatol. Di ba? Hindi kinasuhan. Ano na ginagawa niya ngayon? Ayan. Let me present to you the candidate of Isang Bayan for President, si Senator Trillanes, which is legally chismoso. Nag-ugat ang kaso sa paratang ni Trillanes noong 2015 na dawit umano si Binay sa umano'y justice for sale. Giit ni Trillanes noon, sinuhulan ni Binay ang mga mahistrado ng korte. Isipin nyo same thing din yung invento ni Trillanes. Ako, hindi ako mapabinay. Hindi ko gusto yan. Pero, ang sa akin, may korte kasi. Hindi ho, eto sabi kasi nila, nabibili naman ang korte natin. Hindi ho madaling bilhin ng korte. Yung sa mga nagsasabing, hindi, kailangan kasi ganito. Hindi po yan madali. Bakit ho? Manganganibo sila pag sila nasampahan, pag mali-mali din yung kanilang desisyon to the point na kung merong slight lang, yun pwedeng baluktutin nyo ng konti. Medyo pwede. Pero pagka yung grabe yung ebidensya, tas babaluktutin mo, takot din syempre yung mga judge. Kasi pwede silang matanggalan ng trabaho. Remember, these judges will still be judges even if mapalitan na yung presidente. Kasi nga, hiwalay naman ang judiciary sa atin. Okay? Ang pinakasipsip lang na pwede nilang gawin ay yung ma-hire sila as a Supreme Court. Pero at that time, matagal na yun. Ibig sabihin, hindi pa yung ngayong Pangulo na yun. It will take time pa, maybe the next president. So, hindi ganun kadali na magkaroon ng suhulan. At the same time, hindi naman nasa kapangyarihan si Binay ngayon. Para sabihin ng husgado, ay papaboran ko ito si Binay. Diba? Sa madaling salita po, ito'y napakalaking ebidensya. Okay? Ngayon, ikaw nakikinig ka. Hindi mo alam ngayon kung sinong paniniwalaan mo. Senator Bongo, Duterte o si Trillanes. Tanungin ko lang sa'yo, ano ang record ni Go at ni Duterte na sila ay corrupt? Wala. May napatunayan na ba korte tungkol sa kanila? Wala. Puro magaganda, mga proyektong na ipatupad. Si Trillanes, ano record niya? Ito. Hindi ko na lang pero ito na, malaking matinding record na hustisya na nagsabi si Trillanes ay legally mahilig sa fake news. Okay? Pangalawa, 2016, 2015, binanatan si Pangulong Duterte tungkol doon sa BPI. Yung sa Bicoy, binanatan 2018 o 19 bago mag-eleksyon. Ano nangyari? Bumaligtad yung witness niya. Sinabing si Trillanes may pakana. Di umano. Okay? So, eto na naman. Mag-e-eleksyon na naman. Meron na naman siyang iniimbento ngayon kay Pangulong Duterte. Yan ba'y paniniwalaan mo? Kaya nga sabi ko tanga na lang ang maniwala dito. Pastor Kibuloy, paano ginawa ni Manny Pacquiao yun? Ang apo ko sa pamangkin, 4 years niyang pinag-aralan ang political science. Paano niyang ginawa na 6 months natapos na si Manny Pacquiao sa kanyang course ng political science? Nakakapagtaka talaga. Questionin niyo nga yan. President Duterte, DFF, kailangan malaman namin yan. Bakit ang iba hindi pwede nang ginagawa ni Manny? Binabayaran niya, tapos sasabihin niya hindi siya corrupt? Ano nga naman yun? Tama si Pastor Kibuloy. Paano niyang ginawa yan? Questionable yan. At paano nakapasok ng Senate si Manny Pacquiao? Anong panluloko ginagawa niya sa mga tao? Tama ba yan? Aba, maging fair naman tayo. Huwag tayo lahat sinungaling. Hindi yata maganda na yan. Ngayon, nabubuko na lahat. Lahat ng mga baho ninyo, baho ng mga politika, lumalabas na. Ang totoo. Grabe kayo. Tapos sasabihin mo, hindi ka sinungaling, hindi ka magnanakaw, hindi ka corrupt. Ano yung ginawa mo? Paano mo ginawa yan? Manny Pacquiao, sagutin mo nga yung tanong ni Pastor Kibuloy. Paano mo ginawa na 6 months, graduate ka, may diploma ka na? Paano mo ginawa yan? Questionable sa aming mga Pilipino yan. Paano mo ginawa? Pagka yung matinong tao, yung presidente na tapat sa bansa, kune-question mo, pinagbibintangan mo na corrupt, ngayon, ikaw, nasilaw ka na rin ba sa pera?
Nasiraw ka na rin, nasobra na yata ang ano mo sa kwarta eh. Alam mo, mali yan. Lahat tayong mga tao sa Pilipinas dapat magsalita ng ganyan. Hindi fair yan sa iba. Paano nga naman siya nakapasa na, nakagraduate na 6 months? Pamangking ko, 4 years? Ang mga apo ko nag-aaral, 4 years ang pinag-aaralan nila? Paano nangyari yun? Totoo ba yung sinasabi ni Pastor Kibuloy? Sa Makati pala, meron palang ganyan na school. Abay, hindi yata tama yan, Manny Pacquiao. Tapos sasabihin mo, hindi ka kurap? Narinig ko na naman yung sinabi mo ngayon na kung ano yun. Binibintangan mo si President Duterte. Hindi yata maganda yan. Kung sino ang tapat sa bansa, yun ang inaano nyo. Ganyan na ba kalala ang Pilipinas? Eh dito sa Europe, hindi ka pwede mag-politika kung hindi ka tapos ang political science. Wala pa ako nakitang artista dito na umano sa politika. Lahat ng mga nasa politika dito ay tapos ng political science. Hindi sila pwedeng pumasok ng politika kung wala silang pinag-aralan. Kung hindi sila lawyer o political science ang pinag-aralan. Grabe. Tama na, Manny Pacquiao. Tama na. Malis ka na lang sa politika. Huwag kang ganyan. Maging fair ka.